Diri po ta nakakuha og award Wow. 2016 or 2017 sa COPC. That's why you're called disc jockey because you're like a jockey. Kapag nga nang gasakay kabayo, ang tawag na jockey. Jackie, oo. Di ba? Kanang compete sa kabayo. Oo. Sir, bago ka nahimo ang Corman, kung saan man si Sir Bert Amplayo sa una? Lang yung Tagalog kasi mahirapan akong tumagalog eh. Very exciting ang topic natin ngayon. Kasama natin ang isa ka pinaka-the best na anchorman sa Radyo Ultra, commentator pa. So what's up mga show? Magandang araw na naman sa inyo kasama ng inyong kaibigan Kuya Joe. Ngayon, nandito tayo sa Radyo Ultra, Cagayan de Oro. Kasama natin ang isa sa pinaka-the best at known anchorman ng Radyo Ultra. Nakikita ninyo yung mga live nila sa Facebook at sa programa sa radio. Ito yung Ingleserong anchorman. Pero marunong to magbisaya. Pag hindi mo makikita siya, parang Amerikano magsalita. Pero ngayon, kasama natin si Ultra Bert Amplayo. Sir, maayong adlaw sir, magbinisaya rata. Sige, mayo. Para intro lang to. Mas komportable kong Bisaya. Oh, Huwag lang yung Tagalog kasi mahirapan akong tumagalog eh. Salamat sa imong paghatag og gayon sir no na nagkauban-uban ta despite lugar nga medyo taud-taud na tanawala diri sa Radyo Ultra pero isa ni ka baseline nato ano na pulista. Lipay ko nga maistorya ka pinaagi sa podcast nato nga program sa GPT show. Before ang tanan sir, personal nimong pag-ilaila sa atong mga viewers. Mayong adlaw sa tanan, no? Sa mga followers sa atong amigo, no? Joel Subsuban. Ako din si Bert Amplayo, usa sa mga anchor diri sa Radyo Ultra. Nahimo ko diri kaparte sa mga network since 2015, before sa 2016 election. So hantog karon way putol-putol kay ginjoy gyud ako akong trabaho. So diri pud ta nakakuha og award. Wow. Way back, if I'm not mistaken, during 2016 or 2017 sa COPC, gipangayuan ko ni karon kasatangan nga kapitan sa Bikingon. Si Jao Gumapak. Oh. Siya nga, Bert, tagay ko gimong kwan niya entry para i-appeal nato sa competition sa Best Anchorman. Ko nga, daghan man kayo kompetensya, mga bigatin, di mo ko ilado. Sige lang, kay wala yung entry, so naghatag ko. So wala ko nag-expect. No. Kay, syempre, na yung mga veterano, tagpila na katuig, hindi na katuig sa broadcast. So, kato nga, mo dito din nga, medyo nahinahinag, di man gid nga may nga sikat, kundi ni daghan ang listeners sa ato nga programa, kay nakadawag mo punta sa ato nga competition nga Best Anchorman of the Year sa COPC. 2016 man siguro to, if I'm not mistaken. Yes. Congrats sir, congrats. So anyway, sa mga experience nimo sir, kabalo gyud ko unsa ang imong pagka-anchorman no? Ang pagiging anchorman labi na sa mga issue nga medyo lalom sir, kailangan research. Pero sa imo dili kayo ingana ka trouble ang pagbuhat ana sir. Sir, bago ka nahimo anchorman, unsa man imong background sir? Unsa man si Sir Bert Amplayo sa una? Nakasugod ko sa industriya sa radyo way back 1993. Ako, usa ka architecture student ato nga panahon na, graduating mga fourth year man siguro ko ato. Unya, ang usa sa kong barkada o classmate nako nagingon nga, Bert, na ay kuan, na ay vacancy pagka DJ sa 99.9 RK. Kaniadto Ultimate Rock Radio, pero karon mo na karon na Magnum. Ay, mauna Magnum na karon. So, ning ko nga, di man siguro ta madawat ana. Di siya nga, sige sulayan na nato. Interesado ka siya. So, mo tong tungod kay amigo man ako. Sige, ubanan ta ka. So, before me ni adto dito, siyempre naghimo pa mig recording. So, kuan pa to, cassette tape pa to, so na karaan pa to. Ay, katong kasin gagagmay. Wala pa'y karon MP3 naman. Sa una, ang mga ginagamit sa una is plaka, cassette, o pinaka-late, ang atong latest ato panahon na CD. So, cassette ang gigamit. Karon, pag abot dito, gisabit na mo ang among cassette cartridge, no? O niya, interview na yun. So, wala pa paminawa among recording, audio recording. So, pag interview sa ako, murgilabyan lang ko, muragpila na ka, 3 minutes naman siguro. Pag pangutaan na sa ako, basic lang, na pangalan, tag-asa, mura. Unya, wala kayo nagka-interest sa ako ang the screen. So, ipanapli na po ko. Pag abot sa akong amigo, abot sila almost
1 hour nga storya ni ko nga, dawat ni gini siya ba? Grabe yun nga. Eh, 1 hour man nilang inistorya na eh. Kaya dagan sila something in common. Oh. Sige, paulin ako. Paulin na mi. Pero gingnan mi, before mi na mauli nga, paminawa ugma sa radyo, ang amo may isulti kung kinsa ang nakapasar. Murag, more or less mga over 100 ka mga applicants, mga 1 to 300 ang applicants sa itong panahon na. Unya, ang need is more like 1 or 3 DJs lang. Sus. So, mo itong pauli mi, pagabot sa balay, usually nga ginabuhat na ko, tanod-tanod TV, the following day, na curious ko, the following day sa morning, puminaw ko na ako ba, kay nadawat dito kong amigo. So, pagkuhan nga, pag-mention nila, murag tulor ka ilang gikuha, out of mga almost 300, Grabe ka na. ang usa sa mga na-mention nga pangalan, ako Yun. Gipa-report ko. So, nangutan akong amigo nga, nakuha ka ako, gipatawagan mo ko, agikuan mo ko, gi-mention mo na akong pangalan. So, siya wala. So, unfortunately, wala na itabo ang mag-expect nga siya makuha. Siya. Oh. So, dito, nagsugod akong karera sa radyo. So, Ultimate Rock Radio 99.9 RK. At panahon na diyan at sa City Central School sa Veles. And the rest is history. So diha ka nagkuan pila ka katuig dito sir sa trabaho niyo? Wala po ko nagdugay dito mga over a year, mga 1.5 years siguro. Kaya gi-pirate na pag ko. Pag trabaho na ko sa over a year, naaday bagong estasyon nga nag-abri, gikuha gyapon ko. Sir, unsa may kasagaran topic nimo dito sa pinakaunang radio nga imong gilingkuran? Kaniadto manggod sa among panahon, mga 90s. Ang medium of communication is English. Oo. So So, walay Bisaya. Oh, walay Bisaya. Di ko pwede to sir. Di ko pasara to. Daghan mabagsak ka to. Kay mo lagi na gusto daghan ka English, panandoy nga may mong DJ pero gamay ra gyud kay makalusot. Ang English, resort kay sir oy. Labi na ka na pa, islang okay lang sa imo sir kay medyo grabe ka, fluent ang imong dila sir eh. Kuan lang, anadanad lang kay sa bata pa ko, sige man ko pananaw sa lida sa TV, mga commercials so na mga American man gyud, ang mga movies, Mga American. So bata ka pa mag-awat-awat man gyud ka. So medyo mas napadali para sa ako ang pag-adapt sa American accent kay ang among ginatan-aw nga salida sa TV English man. Karon kay napuno naman og mga Korean novela, so sa na, no? So dili na kay nga naka-highlighted ang English. Yan. So sa may specialty nimo sa imong pagka-DJ atong panahon na sir? Wala man gyud specific na ko nga talent sa kwan pagka-DJ. Regular nga DJ lang pero ga-play music kay ang ano man siya. Okay, oo. Ang DJ man god sa karaan nga kwan grabe nga katigulan. Kato sa unang nga panahon, more gyapon katigulan gyapon. Ang DJ is mag-play ka music unya musakay ka og musakay ka sa music while di ba naman ay kwan nga punto sa kanta nga puro sa background music niya ahead ng kanta audio instrumental sa so you talk within that, like example 30 seconds or 20 seconds sorry ka mas sa topic voice over ka diha dapat. Okay. Musakay ka. That's why you're called disc jockey because you're like a jockey. Kapag nga nang gasakay kabayo, ang tawag na jockey. Jockey, oo. Di ba? Kanang compete sa kabayo. Oo. Onya, tungod kay kuan man, plaka man yung gisakyan sa music sa plaka lugar, mo nang gitawag na disc jockey. Murag gasakay ka sa music while talking and then you let go, you stop talking before the singer sings the songs with the first lyrics. So kailangan fluent ka sa English yun, no? O dito nga Anad-anad yun, anad-anad. Dawat. Wala pa yung mga balita ato nga portion, mga music lang, marag pakatawa. Ang FM sound naman good, mostly music oriented. Wala kay news. Naman gani mga breaking news or kanang top of the hour news nga a minute or two. Pero dili gid siya nga lunlun gid nga balita pero English gyapon. Unlike karon lugar. Oo. So sir, sa imuhang pag-experience adto human sa imong pagka-DJ, dili pa man ka commentator adto nga panahon. Unsa pa lain mo mga na-experience sir bilang nahimo kang isa sa ilado sa Radyo Ultra, isip commentator o kanang public affairs nga program? Aside from the radio industry, ang ako yung kurso magyud is architecture. So I'm into art and aesthetics. So mga structure, mga building, balay, o mga skyscrapers, mo na among ginatutukan sa pagdisenyo. Apil ang syudad, mo na ginatawag na urban planning. Pagplano sa syudad nga, dili siya gubot,
Di siya chaotic, hinuon siya plastar, unya smooth ang dagan sa trapiko o very convenient sa mga nanimuyo. So mo na ginatawag na livable city. Mo na among tutok or focus. So duha ka ka aspeto sa kinabuhi ang sa music sa radio industry o sa architecture. Architect. So, dili mawala sa imo ang gitawag na tugkuan sir kaning paghigugma sa community or pagpakabana sir kay medyo naa diha ang Yes. mastery or specialty sir. Definitely kay sa architecture concern me sa kanang unsay mas convenient sa tao. Ang imuhang yung knowledge, ang wisdom nimo sir, ang pinakauna nga ground sa imong kinabuhi is kadtong pagka-architect, ang maayo nga Plastar. pamplano o pamplastar ka ng pag-organize sa usa ka butang. So, sa imong pagka-media man sir, nahimo siyang applicable through sa intellect nimo sa pagplastada sa istorya, pagplastada sa mga issue. So, kanang despite ana nga ka-busy nimo sir sa imong siyempre mag-study, tuon, then karon na kay pamilya. Gyud sa nimo pag-manage sir nga dili mapabayaan imong imong pagka-media nga medyo more on research gid ka. Then na kay mga anak, unsa nimo ma-manage siya? Well, I think it comes naturally. Kanang itong kaibalo nimo bahin sa planning. Part na siya sa atong training sa architecture school, no? Unya dahil na atong pagka-media, atong responsibility is to inform people. So nakatabang siya actually dako kayo ang akong know-how sa kining planning o sa pag-dispense sa kining information ngadto sa katawad aron masayod. Aron makabalo kung unsay function nganong sayop na nganong kini ang angay baton kay sakto. So actually pag-manage nako ani is murag wala magyud although sa pagka-minyo nimo na nakay mga anak, imo gyapon atimanon pero it's a matter of kung sa baga pagplastar nimo sa imong schedule, no? Panahon sa trabaho, tutok ka sa trabaho, samtang ang mga bata nagtungha, nagskwela, nagbuhat sila mga bulaton. So, pag naana ka sa balay, dapat imo pong attention ihatag po nimo sa pamilya. So kanang na kay ginakalaan nga time nga kini para sa akong mga anak, para sa akong asawa, kini para sa trabaho. So applicable ang management ang time management yun. pagplastar nimo sa imuhang matag oras sir, matag adlaw.